Ito yung Dumpo Malay breeders natin. So ayan, ang nakabreed nito is ang Brazilian Shamo. So yan po yung nakabreed natin ngayon sa ating Dumpo Malay na rooster. So dito meron na siyang itlog. Ayan, pakita ko sa inyo. Hindi ko lang kinokolek. Hindi ko na kinukuha kasi itong hen natin is naglilimlim naman, kaya so siya na lang yung nagbo-brooding sa mga egg na to, kaya hindi ko na kinukuha. Katika mawimbi ya baharini tutashinda vikwazo, kwa matumaini na mapenzi tutavuka milele. Hatuachi kuota kwa ndoto za kweli, tunaanda mustakabali wa furaha na upendo. Tumaini letu linang'aa kama jua la asubuhi, hatuwezi kurudi nyuma. Ito yung update sa ating Superior F1 na project breeds natin dito sa ating farm. So, mga ilang days meron na tayong mga na-collect na mga egg nila. So, ayan, meron tayong 4 na egg. So, unti-unti, nag-start na silang mag-drop ng mga egg, mga idol. So, itong mga egg na ito, yung mga unang droppings nila is hindi muna natin to i-incubate. So, after mga 1 week na makulit natin, 3 days to 1 week, so dyan, pwede na tayong magtabi para sa incubation natin mga idol. So, ito yung update sa ating project breeds dito sa ating farm. Yung Superior F1 natin na hen, saka yung import line USA na Rhode Island White. Ito yung Dumpo Malay breeders natin. So, ayan, ang nakabreed nito is ang Brazilian Shamo. So, yan po yung nakabreed natin ngayon sa ating Dumpo Malay na rooster. So, dito meron na siyang itlog. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may mga egg na yan sila. Marami-rami na yung egg. Ayan. So, may mga egg na yan. Hindi ko lang kinukulik. Hindi ko na kinukuha kasi itong hen natin is naglilimlim naman, kaya so siya na lang yung magbo-brooding sa mga egg na to, kaya hindi ko na kinukuha. So meron tayong ano dyan, 7 eggs na produce ng ating Brazilian Asil. Fairing na yung Dumpo Malay natin na rooster. So ayan mga idol, if ever gusto niyo makaabil sa mga egg nito, pwede natin yang i-share mga idol. Pwede nating ipa-ship. So kursunada kayo sa offspring nito, Dumpo Malay cross ng Brazilian Asil po. Dito mga idol is sa kulungan na to is meron tayong mga nakatagong mga manok dito. So dito sa unang kulungan is ito yung anak ng ating Dumpo Malay na rooster. Good for pang materials. So ganyan talaga yung ginagawa ko dito. Once na gusto kong i-keep ko talaga yan. Ito naman itong ating Dumpo. So ayan, naka-priming to. Ito yung nanay nung nandito. Saka ito naman yung pairing niya, yung pangpares niya, Dumpo Malay. So ito mga idol is, ayan kung makita nyo, namumula na po yung itsura niya. So sign na po yan na malapit na siyang mag-itlog. So once na mag-lay na siya, so ipares na natin siya ulit dito sa ating rooster. So ayan, quality din po yung mga produce nito mga idol. May problema lang yung paa niya, pero sa ilang beses namin ginamit dito yung mga sisyo nito, wala namang naging problema. So ayan lang po. Ito yung ating hen na Dumpo Kanawayon hen. So may ano lang siya sa mata ngayon, medyo may sakit.
Kaya tinago ko muna dito. So under medication to siya mga idol. Ito yung ating incubator mga idol. So ngayong araw is meron tayong ibaba sa hot cell. Kasi ito na yung 18 days nila. Ika-18 days natin na pag-incubate dito sa ating incubator. So kailangan na natin silang ibaba sa ating hot cell. So ito yung mga egg na nandyan sa loob. So ganito namin yan pinaprocess mga idol. So ayan sila. Ayan yung mga egg na naka-incubate natin. Mixed breed po yan. May mga Rhode Island, Black Astrolorp. So kailangan na silang tanggalin. Ilagay natin dito sa hatcher. Para for hatching na sila. Para ma-harvest na natin mga idol. So 1 to 18 days nandito sila sa ibabaw. Pagka 18 days nila, ibaba natin sa hatcher. So meron din kaming ginagawa dyan. Kasi itong bawat itlog may mga breeds na pangalan yan. So kailangan natin silang i-segregate. So as per breeds, as per kung anong klaseng manok, so kailangan natin silang pag-isahin yung mga itlog para pag napisa na yung mga sisiw, alam natin kung ano yung mga sisiw na yun, kung anong breeds yung mga sisiw na mapisa natin mga idol. So ito, tanggalin natin to dito. So ganyan, automatic naman itong ating incubator. So tanggalin natin to, tapos i-segregate natin, ilagay natin sa ating hatching tray mga idol. So ayan po. Katika giza la usiku tuzuri tutaangaza kwa mwanga wa nyota, matumaini yatangaza. Katika upepo wa mabadiliko tunapiga hatua. Nia yetu ni dhahabu, hatukubali kushindwa. Tumaini letu linang'aa kama jua la asubuhi. Hatuwezi kurudi nyuma, twajua kuna mwangaza. Katika kila changamoto tutapata nguvu, kwa pamoja tutainuka. Maisha yetu yatakuwa na mwangaza. Katika mawimbi ya baharini tutashinda vikwazo. Kwa matumaini na mapenzi tutavuka milele. So dito mga idol, ayan, nandito na yung lahat ng mga egg natin na mula sa ating incubator. So ayan, kung makikita nyo po, may mga pangalan yan. So ang ginagawa ko dyan is itong hatching tray natin. Ayan yung mga hatching tray natin. So bawat divider nito mga idol. So kung anong klaseng breeds, for example, Rhode Island Red Queen na show type. So dito yan lahat natin nilalagay. So hindi natin pwedeng i-mix. Kasi ang tendency niyan, pag nag-mix tayo, ilagay lang natin dito lahat. Once na nag-hatch na yan mga idol, so mahirapan tayong mag-distinguish sa mga sisiyo na mapisa mga idol. Kasi meron tayo ditong Rhode Island Red na vintage, meron din tayong Red Queen. So kailangan nating ma-segregate yan. So sa mga Brahma naman natin, meron tayong porcelain, mayroon tayong blue mottled, black mottled. So maraming tayong breeds kasi dito. Kaya ang kailangan natin is segregation mga idol para meron tayong sistema dito sa ating ginagawang pagpapahatch. So alam natin hindi magkalo-halo yung mga sisiyo natin. So ayan, ito yung gagawin natin. Segregate natin, then isa-isa natin silang ilagay sa mga hatcher mga idol. So ayan mga idol, natapos na tayo sa ating ginagawang segregation. So kung makikita nyo po dito, ayan may mga pangalan yan, vintage, vintage, vintage. Dito Black Astrolorp, dito PBR or BPR shoe type natin. Dito naman yung mga Brahma eggs natin. Nandito yung Red Queen na Rhode Island Red. So ganyan po yung ginagawa namin dito mga idol. So kailangan talaga ma-segregate para pag napisa sila, alam natin kung ano yung breeds yung mga sisiyo na makikita natin dito mga idol. So yun po yung management na ginagawa namin dito sa pag once na nagbaba na kami sa hatcher mga idol. So ito yung ginagawa talaga natin para
meron tayong sistema dito sa ating pagpa-farming mga idol. So ayan, good to go na to mga idol. Pasok na natin to sila sa ating incubator. Then antay tayo ng 3 days. So yun po yung pinaka 21 days nila. So pag na-reach nila ng 3 days by Saturday, so ayan, harvest na natin yung ating mga sisyo dito mga idol. Katika kila mapigo ya moyo wako ninapata pumziko na mwangaza wa milele. Katika mitindo ya nyota za usiku, neema yako ni mwanga wangu wa miongo. Kama wingu laini ninalotembea angani, hutuliza machungu yangu, huleta amani. So ayan, tapos na tayo mga idol. Tapos na nating ma-arrange yung ating mga egg. So lahat, antay na lang tayo ng 3 days para makapag-harvest na tayo ng mga sisiyo mga idol. So ang next vlog is yung pag-harvest natin ng mga sisiyo saka yung pagbabaksin. Yun po yung next vlog na gagawin natin mga idol.